may napakabonggang kasalan na magaganap sa pamilya namin dito sa India very very soon. Dahil ikakasal na si Pooja at parang mamamanhikan yung pamilya ng lalaki dito sa amin. Kaya for today's video, isi-share ko yan sa inyo. So syempre, bago kami magpunta doon, ayan, naligo muna ako mga te, kailangan sa buhay. Ubus na yung aking sabon, kaya ayan yung aking mga stocks ng Beauty White soap. Kuha ko ng bago kasi mga te, ang bilis niya maubos sa akin dahil 2 times a day ako maligo ngayon sa isang araw. And gamit ko pa siya sa whole body and face, kaya ang bilis maubos sa akin. And ito yung mga ritual ko bago maligo. Ayan, naglalagay muna ako ng hair oil kasi pampakapal ng buhok. Pinagsistay ko lang yan sa buhok ko ng 15 to 30 minutes. Tapos ayun, maliligo na ako. And ang ating Hiraya tulog pa. So habang naghihintay, magre-recommend muna ako sa inyo ng bagong K-drama. Ang title nito is No Tale to Tell. Ayan si Hiraya, natutulog pa ang bata. Anyway, itong K-drama na to is romance, comedy, and fantasy siya. About sa isang gumiho or nine-tailed fox na ayaw niya maging human or tao siya. So if gusto nyo nakiligin and at the same time no-brainer na K-drama, ganyan, lightweight lang sa feelings, o panoorin nyo to. Nasa luklok din to, madadownload nyo sa App Store and Play Store. Anyway, ayun na nga, nandito na kami agad mga te sa kabilang bahay nila Pavan. Diba, ang bilis ng transition. Ayan na si Hiraya, pinagpasapasahan na siya dyan ng mga tao. Tapos nandito na rin yung pamilya ng mga lalaki. Ang daming lalaki te, yung papakasalan, isa lang naman. So nandito na yung pamilya ng guy. And syempre, yung pamilya namin dito sa India. Diba, ang dami mga te. Akala nga namin parang nasa 30 lang yung katao na a-attend. Diyos ko, ayun, ang dami-dami. Kasi ang binigay sa akin na idea ni Pavan is roka ceremony ito. So ang roka ceremony is para siyang pamamanhikan. Doon ko siya closest na maihahalin tulad. Pero dito kasi sa India, yung roka ceremony, siya yung pinaka parang first step bago kayo ikasal. Kung baga, ito yung indicator na fix na yung marriage nyo, ikakasal na kayo, seryosohan na kayo, magpapakilanlan na yung mga pamilya nyo, ganun. Bago yung engagement. Iba pa kasi yung engagement ceremony dito sa India, iba din yung ring ceremony, basta ganun, iba-iba. Napakarami pang ceremony. Ito, umakyat pala kami sa taas, nandito yung mga bata, Inakyat ko din dito si Hiraya kasi parang ang gulo-gulo dun sa baba, ang daming tao. Inaantok yung anak ko, gusto na matulog ng matulog. At nagugutom na din, kaya ayan, pinadede ko. And then, going back tayo dun sa roka ceremony. So, dapat, itong roka ceremony na to is nasa isip ko is intimate lang kasi ang nasa isip ko nga, diba, family nung lalaki, like close family nung guy. Then, nakalimutan ko, dito pala sa India, pag sinabi mong close family, hindi yun parang 10 piraso lang, 15. Diyos ko, sobrang dami pala. Kaya alam ko na sa wedding ni Pooja, hindi magiging intimate talaga. Kasi ito palang roka na parang simpleng dinner lang, ganun yung nasa imagination ko iba yung dinatnan ko dito, may ayan sayawan, tapos nag-hire sila ng singer, and then nag-hire din sila ng mini na caterer, tapos mga server, para syempre hindi magutom ang mga bisita, And lahat ng to, ginanap dito sa kabilang bahay nila Pavan. Pero bago pa ang lahat ng to, nakapag, na sila, dinner na rin sila dun sa bahay nung guy. Kaya lang that time, hindi kami sumama ni Pavan kasi sobrang lala ng pollution that day and ayaw naming ilabas si Hiraya. But yeah, basically, ang roka is formally na pagsisay ng yes ng dalawang pamilya, ng pamilya namin dito sa India tsaka pamilya nung lalaki na ipapakasal kay Pooja. Ipapakasal, hindi po sila arranged marriage, na ikakasal kay Pooja. Kung baga, dapat buong angkan mag-a-agree sa kasalan nyo, kaya nagaganap itong roka ceremony. Usually, sa ganito, maraming sweets, maraming pagkain, may exchange ng gifts. Hindi na namin naabutan ni Pavan kasi na-late kami dahil sobrang traffic. Pero ayun, yung family ng guy may binigay ng mga regalo kay Pooja. Tapos yung suot niya na diamond na necklace dyan, bigay din sa kanya. So ganun dito, sobrang saya. May sayawan, may kantahan. Nung una, na-awkward ako kasi syempre first time ko ma-meet yung family ng guy. Pero yung guy na ikakasal, bakit ipapakasal kasi nang ipapakasal na ikakasal kay Pooja, hindi ko siya first time ma-meet. Nakasama na namin siya before and pinakilala na din siya sa amin ni Pooja before. Kung bago pala kayo dito sa channel or account namin, si Pooja is pinsan siya ni Pavan. Pero parang magkapatid na rin yung turing nila kasi sabay silang lumaki and yung tinuturing niyang papa or tatay is yung tatay na rin ni Pavan. Or yung aking father-in-law. And kaya nasabi ko na may bongga or napaka-bongga na kasalan na magaganap. Dahil mga te, kung itong roka pa lang, ang dami na naming bisita, paano pa kaya sa mismong kasal? So, ang estimate na attendees, dahil pinag-uusapan na, baka
baka nasa 500 to 1,000 packs. Oh, wow! Kaya sabi ko sa inyo, yung wedding namin ni Pavan na nasa 200 packs, intimate lang yun dito sa India. Usually talaga, ganun karami ang guest. Though sa case nila, understandable naman na ganun karami. Kasi at least, as far as I know, dito sa India, kapag nag-invite ka ng isa, may plus 5 pa yan sila. Ganun ang counting dito, mga te. Kaya sobrang understandable sa case ni Pooja at saka sa mapapangasawa niya na aabot ng ganun yung mga guest list nila. Dahil first, dito sila nakatira, mga Indiano sila. So marami silang friends and families sa side ng lalaki at saka ng babae. Combined yun. Unlike sa amin ni Pavan na foreigner ako, tapos ilan lang yung guest ko. Lima lang yata yun sa side ko. Tapos i-include mo yung mga friends ko. Siguro nasa 10. Then the rest, mga family tsaka friends na ni Pavan. Pero lilinawin ko lang yung Roca, hindi siya engagement. Kung baga commitment announcement lang siya sa buong pamilya. And kaya ako nasabi na parang similar siya sa pamamanhikan is, pareho kasi silang family-centered, tapos parang pareho na kailangan mo ng approval ng pamilya. Though feeling ko yung pamamanhikan in a traditional way is, diba, parang seryoso. Dito kasi may mga sayawan, may kantahan and everything. So, ganun siya. And dito rin nila pinag-uusapan kung sino yung gagasto sa kasal, kung kailan ikakasal. And sa case nila Pooja, dahil dito sa India, usually yung side ng babae yung gagasto. So, malamang sa malamang, baka yung family ni Pavan yung gagastos. So, ganito kasi sa India, kumbaga parang yun yung gift nila sa kanilang anak na babae na isi-send off na nila. Itong sinasabi ko dito, pagkaka-explain lang to sa akin ng sister-in-law ko. Sinasabi ko lang yung sinabi niya rin sa akin. So, correct me if I'm wrong. So, ganun nga. Parang gift na nila yun sa kanilang anak na babae na gusto nila maganda yung pagkaka-send off, maganda yung mapupuntahan na na pamilya. Kaya ginagastusan nila yung kasal ng anak nila. Kung baga, parang pa-last gift nila daw yun. Mula sa venue, handa, pagkain, damit, basta ganun. And may dowry pa yan. Though ang dowry is illegal na dito, so gift na yung tawag nila sa dowry. And kung titignan mo in modern times, like ngayon, sa time ngayon, parang gift naman na din talaga siya kasi ginigift nila dun sa anak na babae na as long as hindi forcefully na nanghingi yung lalaki ng dowry sa family ng babae, hindi yun illegal and kung willingly na nagbigay yung family ng girl. Though anyway, hindi naman ganun yung case nila Pooja, ina-explain ko lang kung anong sistema ng dowry dito. And hindi ko rin alam kung may mga ganun-ganun pang magaganap sa kanila kasi love marriage naman sila. So sa mga susunod na kabanata ko na lang kayo i-update, diba? And as I said kanina, dahil yung father-in-law ko na yung tumatayong magulang din nila Pooja. Kaya for sure sila yung gagasto sa kasal at sobrang magiging involved kami sa kasal na to kasi close family kami. Kaya i-look forward nyo yung bonggang kasalan tapos mga damit-damitan na naman natin dyan. Isa sa gusto ko kapag umaatid ng kasal kasi nakakapag-aura-aura kung ganyan mga Indian dress. Naaaliw kasi ako na magsuot-suot ng mga ganun. At ito nga binibigyan pa kami ng father-in-law ko ng pera kasi sabi nyo asa lang kami sa kanya, diba? O ayan pinanindigan na namin. Charot lang, binigyan niya yung pera kasi pamigay daw namin dun sa mga nagtatambol. Kung naaalala nyo kanina, di ba may mga nagda-drums. Oh, ang taray, di ba? May pa-dance performance pa sila dyan. So yeah, ayun lang mga te. Sana nag-enjoy kayo for today's video. Abangan nyo yung kasalan. So kung hindi ka naka-follow, i-follow mo na ako. Huwag mong idadahilan na hindi mo nakikita yung mga post ko kasi naka-follow ka na. I-follow mo ako. Mahalaga sa akin yan. Ay! Ayun lang. Bye-bye!